Pagyamanin natin ang mga talents na yan. Amen. At alam nyo, habang ginagamit nyo yan, mas lalong binibless ng Lord, mas lalong pinapalago. Amen. So, bago pang lahat, ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. At ako ay kanyang pinabayan sa daanan. Amen. So, sabi nga ni Pastor kanina, na-inspire ako eh. Hindi sa lahat ng bagay ay hindi sa lahat ng bagay ay gising ka. May time na matutulog ka. Ganun din ang araw, hindi lahat ng araw ay sumisikat na napaka-bright. Tulad ngayon, Pastor, nag-manifest yung sinabi ng Pastor, wala pa po akong tulog, panay gising lang. Ano po kasi, nag-umpisa akong datnan ng inspiration 11 kanina. And then, sabi nga ni Pastor kanina, hindi mo namamalayan yung oras. Hindi ko talaga namalayan. Alas 9 na pala, nag-type pa rin ako. And then, sabi ni Israel sa akin, kaya mo bang mag-drive? Wala akong tulog. Kaya yan, hindi ako mahawak ng malibela. Naalala ko yung experience ni Brother Jinjit. Yung parang nakatulog yata siya noon sa pag-drive, pero may nakita siyang kamay na mahawak doon sa living testimony na hindi ko makalimutan. And then si Eva, nung na-disgrasya sila, mayroong umawak sa kanya. Ano yun? Sino yun? Kabukha niya. At ang tawag doon sa termino natin ay theophany. So salamat sa Lord. Alam ko na hindi lang ang aking earthly vessel ang nagmamaneho kanina, pero yung real me nasa akin. Na siyang gumagabay sa bawat isa. Amen. So mga kapatid, ang pamagat ng aking mensahe ay magmumula sa libro ng Genesis. Genesis sa mga sa mga may Bible o kaya pwede rin po mga Bible apps kasi alam niyo mga kapatid, ginagawang kasangkapan din ng Lord ang mga bagay-bagay na nandito ngayon sa lupa para sa kanyang glory. Amen. Alam niyo mga kapatid, may mga believers tayo dito na halos kabisado noon ang from Genesis to Revelation. Pero nagpatuloy ang panahon na yon hanggang sa alam niyo naman ng tao. Sabi nga ni Sister kanina, may hangganan. May hangganan ang ating katawan, ang ating kaisipan. Pero pagdating sa Diyos, hindi ito dyan. Amen. So, pwede po natin buksan po yung mga Bible natin. So, i-read din po natin yung Genesis chapter 1, verse 0. Verse 0. Pero hindi yon ang pambungad natin. I-reserve lang natin. Amen. So, ayun ang topic natin. Genesis chapter 1, verse 0. Marahil sa atin ay napapaisip kung ano yung 0. Samantalang pag binuksan natin yung Genesis 1:1, in the beginning.
Amen. So ngayon, bibigyan ko kayo ng kaisipan at magtanong-tanong. Amen. So, bago ako pumunta doon, mag-lay muna tayo ng foundation, mga kapatid. Isang foundation ng pagkaunawa na mayroong Diyos. Amen. Na hindi nakikita. Amen. Gawin natin parang Bible study lang. Amen. Ang unang part ng preaching natin. Amen. Naway makuha ko siya in short time. Hanggang kaya pa ng physical ko. Amen. So, especially sa mga young people na gustong mag-aral o gustong malaman ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Amen. So, lubin ng Lord na maabot ko yung part na makilala natin kung sino talaga tayo. Amen. Yun ang pinaka-importante. Nabubuhay tayo dito bilang si Brother Beth, si Sister Evangeline. Hanggang doon lang yung may limit eh. Pero kung deeper, sino talaga tayo? Amen. So, lubin ng Panginoon, marating ko yung part na yun. Amen. So, i-reserve nyo lang yung Genesis chapter 1 verse 0 at buksan natin yung Romans 1 verse 20 and 21. Amen. Baka may gustong magbasa. Parang Bible study lang. Amen. Amen. So, sa Romans chapter 1, verse 20 to 21, ang sabi dito, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sa 21, because that when they know God, they glorified Him not as God. Hindi daw nila glorified. Neither were thankful. Hindi man lang sila nagpasalamat. Kasi sabi dito, because that when they know God, nakita nila at nalaman nila na may Diyos. Amen. Nakita nila. Amen. But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Sa Tagalog, sapagkat ang kanyang likas na hindi nakikita, simula pa noong likhain ang mundo, nauunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang mga likas na ito ay kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Kung kaya, ang mga taong ito ay walang maidadahilan. Sa 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Hindi nila siya pinasalamatan. Sa halip, naging hangal sila sa kanilang pag-iisip at nagdilim ang manhid nilang mga puso. Amen. Salamat sa Diyos sa banal na salitang binasa natin. Amen. So sa verse ng Romans 1 verse 20, kung iintindihin natin mga kapatid, lalo sa mga kabataan, ipinapakita sa talatang ito, mga kapatid, ang hindi nakikitang likas o nature ng Diyos. Remember, may binabanggit si Brother Branham na karakter ng Diyos o nature. Amen. So, basahin natin paano natin nasabing nakita na naunawaan ng tao. Sabi niya doon, being understood by the things that are made. What are those things that are made? Sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang mga tao lang ang mayroong pangunawa. Hindi niya pinahayag sa aso. Tama po. Tao lang. Scientifically, tama si Sister Evangeline, man or human is the highest form of animal, scientifically speaking, mga kapatid.
We are the highest form of animal, sabi ng science. Amen. Kaya hindi na tayo magtaka mga kapatid. Sa mga parents natin, nung tayo ay bata-bata pa mga kapatid, matitigas ang ulo natin. Anong sabi ng mga magulang natin? Hayop! Hayop. Hayop ka! Di ba? Nagbangad ka! Hayop! Walang exempted dyan kasi lahat tayo dumaan dyan. Diba? Mga bata. Diba? Ngayon, meron akong naalala. Alam ni Papa yan, sa lugar namin, sa barangay namin sa Nangkayasan, mayroon mga kapitbahay doon na talagang magugulo. Sabi natin magugulo kasi yung talagang interpretation eh. Alam niyo, sabi yung main character, sabi niya, hayop ka! Sabi nung nakarinig, hayop ka din! Remember, we are the highest form of animal. Na-adapt natin yun. Ngayon, narinig nung isa, pato ka, aso ka, buhaya ka, siyempre hayop amin. Ang masama doon mga kapatid, nung sinabi niyang, unggoy ka, nag-react ako. Ang sinasabi mo. Dati, gorilya na ako ngayon. Amen. Nag-evolve. Amen. Hallelujah. So, ina-elaborate lang natin mga kapatid para maintindihan natin. Pero, biblically speaking, mga kapatid, sa Genesis 1:26-27, sinabi doon, man created in the image and likeness of God. Amen? So that, itutuloy-tuloy natin yon, so that they may rule over the creatures in the sea. Yun yung mga isda. In the sky, yun yung mga ibon. Creatures that moves along the ground, yun yung mga wild, tinatawag. So anong ibig sabihin nun? Hindi tayo talaga highest form of animals. Tayo ay humans na nangangalaga sa mga animals. Pero minsan mga kapatid, asal hayop tayo. Amen. Sticky nature. Nakakita na ba kayo? Tama, sticky nature, Pastor. Salamat po. Nakakita na ba kayo ng aso na nagsusugal? Okay, matawa. Ang nakikita nyo, tao. Hayop! Ang pag-uugali. Tama. Hindi ko sinasabi na yung tao ang hayop. Yung pag-uugali niya. Sana nakukuha nyo mga kapatid. Yes, amen. Perfect naman talaga yung mga katawan na yun eh. Ang problema, nagpasakop tayo sa mali. Amen. So, in the image of God, created the male and female. Amen. Sana naunawaan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Amen. God created us human. Amen. Baka may mainis dyan. Human ka! At least ibang term, hindi na masakit pakinggan. Kesa naman sa, humans ka. Kasi matigas ang ulo minsan. Amen. So ituloy natin. Being understood by the things that are made. Bagaman mga kapatid, hindi siya nakita ng ating naked eye, ngunit madaling naunawaan ng tao ang pagiging Diyos niya dahil sa mga creation na ginawa. Piluin niyo mga kapatid, from out of nowhere, nagsalita siya, nagkaroon ng mga may nilikha. Amen? Kaya yung mga bagay na nakikita natin dito, mga kapatid, yan yung nagtuturo at isang patunay na mayroong kamanghamanghang kamay, kamanghamanghang lumikha ng buong nakikita natin, buong universe. Amen. So, maalala ko mga kapatid, si Job, minsan tinawag siya ng Lord at nagtanong. Sabi niya, hanapin natin dito. Ano ba naisip ko? Ito mga kapatid. Job 38:1-7. Sabi niya doon, then the Lord, Tagalog na natin. So,
Job 38, 1-7. Pagkatapos ay tinawag ni Yahweh si Job sa malakas na bagyo, sa pamamagitan ng bagyo, sa ibang translation. At sinabi, sino itong nagdadala ng kadiliman sa aking mga plano sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman, walang knowledge? Talian mo ang iyong baywang gaya ng isang lalaki dahil magtatanong ako sa iyo at kailangan mong sagutin. Biruin niyo mga kapatid, tinawag ng Lord si Job, saan yung bagyo? Sabi niya, talian mo yung baywang mo kasi malakas ang hangin. Talian mo ang baywang mo, sabi niya. Tulad ng isang lalaki. Ngayon, tinanong niya, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Job, tao, tinanong ng Diyos, nasaan ka? Nasaan ka nang ilagay ko ang mga foundation ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang pangunawa. So, kung titingnan natin mga kapatid, tinitest ng Lord si Job kung mayroon siyang naintindihan sa pagka-Diyos ng Diyos. Ngayon, sinong naglagay ng mga sukat niyon? Sa English kasi, sino ang naglagay ng mga dimensions o mga sukat, layo, mga planeta, lahat. Kung iyong nalalaman, tinitest niya ulit kung iyong nalalaman, kung mayroon kang nalalaman. O sinong nag-unat ng panukat diyan at sa paano nilagay ang patibayan, o sinong naglagay ng mga batong panulok niyaon. Nang magsiawit, nang magkakasama ang mga bituin ng umaga at ang lahat ng anak ng Diyos ay naghiyawan sa galak. Sa passage na to mga kapatid, tines si Job. Tines ng Diyos ang kanyang kaalaman. Ngayon, ang sagot ni Job, mababasa sa Job 42:1-3. So itong binuksan natin na talata mga kapatid, Job 38:1-7. Ang sagot ni Job ay nandoon sa 42:1-3. Pagkatapos ay sumagot si Job kay Yahweh at sinabi, alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay na walang layunin na mapipigilan. Nalalaman ni Job na siya ay Diyos. Sapagkat sabi niya dito, lahat ng bagay ay kaya mong gawin nang walang layuning mapipigilan. Hindi mapipigilan pag ginusto ng Diyos. Sa Luke 1:37, pinatibayan niya. Sabi niya doon sa Luke 1:37, sapagkat walang hindi kayang gawin ang Diyos. Tinanong mo ako, sabi ni Job, tinanong mo ako, sino ba itong walang nalalaman na nagdadala ng kadiliman sa aking plano? Kaya sinabi, ako ang mga bagay, inamin ni Job, ako ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga bagay na napakahirap maunawaan ko, na hindi ko alam. Tinanong una ng Panginoon sa unang part, sabi niya dito, who is this that dark counsel my words without knowledge? Sino baga itong nagdadala ng kadiliman sa aking mga plano sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? So nagdadala. Sino itong nagdadala? Ngayon ang sagot ni Job, ako. Sa paanong paraan? Dahil wala akong alam. Ibig sabihin pala mga kapatid, pag wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos o mismo sa pagka-Diyos ng Diyos, ang estado pala natin ay nasa kadiliman. Ano yung plano ng Diyos? Sino ang nag-create ng kadiliman? Lagi kong binubuksan dito sa pulpit. Sino ang nag-create ng kadiliman? Sino ang nag-create ng liwanag? Isaiah 45:7. He create all these things. Amen. Ngayon, yung
Yung I create evil doon na misinterpret ng karamihan. Naka-misinterpret noon. Na kumo create ng Diyos yun ay masama ang Diyos. No. Yun ay isang attributes niya. Yes. Ngayon, nasa atin ang pagpili kung ano ang imamanifest ninyo. Actually, yung evil na create doon, hindi yung pangunawa ng tao na yung ginagawa natin mali. Hindi yun. Nung sinabi niya, I create darkness and I make peace and make evil, may ibig ipahiwatig ang Diyos doon. Amen. Tingnan nyo ngayon, tanungin nyo sa sarili nyo. Create ng Diyos yun, pero sino ang nagsasagawa? Mga tao. So, ang choice nasa inyo. Yes. Nasa akin. Amen. Ngayon, mga kapatid, ilalagay natin ang ating sarili sa katayuan ni Job. Tapos tatanungin tayo ng Diyos pagkaparehas ng tanong kay Job. Ngayon, Sister Banji, Sister Tasing, Pastor, saan ka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Ipahayag mo sa akin kung mayroon kang nalalaman. Marami ang hindi makakasagot. At isa ako noon. Naalala ko, Sister Banji, yung kasagsagan ng talagang spreading ng church noon under Pastor Mario and Pastor Jones. Talagang ako, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko talaga. Nung inintroduce yung Isaiah 45:7 sa akin, grabe, hindi ko alam kung tatanggapin ko o hindi. Lalo nung sinabing, we are gods, ang hirap tanggapin. Paano kaya? Alam nyo mga kapatid, lalo sa kabataan, kung sino yung nandun sa eksenang yun noon, ay talagang bakbakan na. Naalala ko, ito, hindi natin inuungkat, pero bilang experience na buhay na experience natin. Pumunta si Sister Elvin noon, tsaka si Sister Banji, nagpaalam talaga, nakakadurog ng puso. Or kahit sino naman siguro, nakakadurog talaga. For how many years na sabihin ko na magkakasama kayo? For 30 plus years. Kailan lang ako lumitaw? 2007 or something. Doon ako nangihinaya. Nagpaalam sila talagang. Then, kung maalala nyo, maalala nyo, sister, nung trinay ko na i-defend or i-elaborate yung kung paano naging ganito. Pero God forgive me. Hindi tayo nagkaintindihan yun. Ngayon, hinayaan natin ang mga eksenang yun. Bakit? May benefits pala. Yes. Sabi nga ni Pastor, ang revelation na natanggap ninyo ay maaaring hindi ko revelation. Ang kapahayagan na naipahayag sa inyo, maaaring hindi ko kapahayagan yon. Ngunit, ang pinakamagandang makita doon na isang prinsipyo ng respeto. Yes. Marahil hindi niya naunawaan at hindi mo rin naunawaan yung side niya, both vice versa. Pero magrespetuhan kayo. And then, nagulat na lang ako, bumalik si Sister Banji. Bumalik si Sister Elvin. Hindi natin alam kung ano ang pagkilos na ginawa ng Diyos sa mga buhay niya. Amen. Amen. The deep. Calling unto the deep. Yes. Amen. Diba? Nung narinig natin yung eagle's food, nag-response tayo doon. Amen. That's my word. That's my food. Anong ginawa natin? Iniwan natin yung chicken. Ano yun? Ano yung mga yun? Pride. Mga pride. Biruin nyo? yung agila namuhay sa mga chicken. O, hindi ako sisigaw, baka may magulat. Naghahanda na si Sister Messi. Pero nung tinawag kayo ng Diyos, nag-response kayo. Yun yung mensahe nyo. Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi nila mensahe yun.
mensahe nila yon. Dahil yun ang nabuksan sa kanila. Sabi nga ni Pastor, ang sovereignty dito sa church, kung ano yung binuksan na mensahe dito, yun ang pagkakainin natin. Paglabas natin dito sa pinto ng church, we can share, but hindi natin pwedeng insist yung mga bagay na yun. Amen. Kaya nga tuwang-tuwa ako kay Pastor, pag nung dumayo tayo doon, practical na mensahe. Amen. Hallelujah. So, balik tayo mga kapatid. Saan ka nandun ilagay ang patibayan ng lupa? Napakahirap na tanong. Pero masasagot niyan pagdating doon sa chapter 0, ay sa verse 0. Amen. Ito mga kapatid yung pagdating ng bagong tipan mga kapatid, marami ang nabago. Amen. Doon sa John 1:14, siya ang Diyos, ang salita na nagkatawang tao at nakita ang kanyang kaluwalhatian. It was recorded in John 1:1 at jump kayo doon sa 14. Makikita nyo doon na ang salita, ang Diyos ay nagkatawang tao at nakita ng mga disipulo at mga tao doon sa panahon na yon. Amen. At isa pang patunay mga kapatid, na siya ay bagaman nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay ang pagkapantay na sa Diyos, kundi pagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin. So ano ang gusto kong ipakita dito sa inyo mga kapatid? Sabi doon kasi sa Romans verse 21, because that when they know God, nagpakita ang Diyos sa katawang tao bilang si Jesus. Alam nila na may Diyos, pero anong nangyari? Hindi nila maunawaan. Nakita nila, bakit alam niyo mga kapatid? Lahat ng ginawa ni Jesus na milagro, sinundan nila. Himala, pagpapala, pagkain, yung loaves and fishes, pinakain niya yung more than 5,000 kasama mga bata. Pero anong sabi niya? Panginoon, hanggang kailan ka rito? Sabi ng mga sumusunod, hindi kayo napunta rito dahil sa mga milagrong nakita nyo, kundi nakatikim kayo ng mana sa ilang. Tignan nyo yun. So ang nangyari, yung mga nakikita lang nila na milagro, doon lang sila nananampalataya. Tignan nyo sa panahon ni Brother Branham. Si Brother Branham po, kung sino po ang hindi nakakakilala sa kanya, mayroon po siyang, sa internet makikita nyo, 20th century prophet kung tawagin. Bakit alam nyo mga kapatid? Lahat ng gifts, healing, prophesying, discernment, nandun sa kanya lahat. Alam nyo kung anong followers niya? Million. Saan? Worldwide. Yung mga tapes niya, recorded. May mga booklets tayo noon. Alam nyo nangyari? Unti-unting nawala yung mga followers. Bakit? Nung nag-reveal na siya ng word. Noong wala ng healing, unti-unti nang nawala. Alam nyo, nakita natin ang pamumuhay ni Brother Branham dahil sa kanyang life story. Yung life story ni Jesus, nung sinabi niya sa mga followers niya na kainin niyo, maliban lang na kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay magkakaroon kayo ng buhay. Sabi ng mga Pariseo, paano mangyayari yung nakakainin namin ng laman at inumin namin ng dugo? Napakahirap kasi nga nagsasalita na si Brother Branham ng mapatalinhaga kagaya ni Jesus. Pero yun, sabi niya ni Brother Branham, ang my commission is to tell the people that God is here. Napakabigat. Ngayon, dahil sa theology yung pinapairal, may hinihintay sila something sa taas na bumaba. Pero yun ang hindi yun ang ibig sabihin ni Brother Branham. Amen. So, sinundan nila yung mga pagpapagaling. And then, nung revealing the word na ako at ang Ama ay iisa, hindi na nila matanggap. At yun ay pamumusong. Sa tingin nila ay pamumusong. Amen? So mga kapatid,
Ang nais ko lang makita niyo mga kapatid, every generation, bawat panahon, may binubuksan na mensahe ang Diyos. Tignan niyo sa Old Testament mga kapatid. Sabi sa Old Testament mga kapatid, kung titignan nyo at pag-aaralan yung nature ng Diyos, mabait, malupit. Bakit kanyo? Sa yung istorya about dun sa Canaanites, kung paano niya pinuksayon, inutusan ng Diyos ang mga Israelites na gapiin pagpapatayin ng mga Canaanites. Ang hirap no, tang twister. Inutos na yun. Amen. And then, sa 1 Samuel 15, verse 2 and 3, inutusan ng Diyos si King Saul na patayin naman yung mga Amalekites. Yung Amalekites po mga kapatid, sila yung mga humabol doon sa mga Israelite na palabas ng Egypt noon. Pinahanding ng Lord yun, King Saul. Sa panahon ni Joseph, kung mapapansin nyo, talagang kung ano yung lugar na madaanan nila, sinasakop nila. Pinapatay. Ganon. Amen. Ngayon, pagdating naman sa New Testament, ano ang utos ni Jesus? Sa Matthew 5:45, mababasa nyo dyan, inyong narinig na sinabing, mahalin ninyo ang iyong kapwa at kamuhian ninyo ang inyong kaaway. Ngunit, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Noon sa Old Testament, mahalin nyo ang mga malalapit nyong kalahi, katribo, pero patayin ninyo ang mga hindi nyo kalahi, mga makaaway. Yun ang utos. Pero pagdating kay Kristo, anong sabi? Mahalin nyo yung kaaway. At dati, nagkaruba nga, ako tinaraamin dati sa salidan nyo, napapalaki na yun. Tataka, napanda nagsimba. Idinalpas, aji kasabat, ministro ko na tayo. Lahat ay magsabi ng peace be with you sa katabi nyo. Peace be with you, peace be with you. Nung nandito na yung kaway niya, ginuyapan nan. Pag nanong ka nga. Tingnan nyo. Kapag nabubuhay tayo sa old thinking mga kapatid, siguro pag mayroon tayong tinatagong hinanakit sa bawat isa dito, Amen. Baka may hinanakit na kay pastor. Amen. Amen. Magkamayan tayo. Hindi kapapa na. Diba? Kapag ganun ang utak natin, ibig sabihin hindi pa tayo nakamupon sa mga lumang katuruan at pag-uugali. Sabi ng Lord, let the mind of Christ be in you. Ano yung mind ng Diyos? Pagbabago. Renew. Amen? Kaya napapasalamat ako kasi nakilala ko yung mensahe ito. Amen? Hallelujah. Malala ko nga, sabi ni Pastor Mark, diba? Let us go unto perfection. Laying aside the old foundation of faith. Naluluma pa lang faith mga kapatid, nasa Hebrews yan. Amen. So, sa bawat panahon may tamang pagkain or sinasabi ni Brother Branham na food in due season. Hindi mo pwedeng kainin yung mensahe ni Moises ngayon. Yeah. Bakit? Lalabagin mo naman yung ginawang pag-demolish ni Jesus doon sa loob. Diba? Wala na tayo sa loob, sabi ni Jesus. Nandito tayo sa grace and love. Amen? Tapos nakita ni Karubang.
I love you. Amen. Ngayon na kapatid, anong panahon ang kinakabilangan po natin? Hindi ko alam kung bakit ito ang pinakita ng Lord habang nagtatype ako eh. Hindi ko na malayan talagang oras, Pastor. Gusto nyo Sa Daniel 12, verse 114, lagi kong sinasabi sa inyo, sabi doon sa Daniel 12, verse 1 to 13, pero mag-stick tayo doon sa verse 4 kasi nandito yung pagpapahayag. Sabi niya doon, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Panahon ng kawakasan. Hindi niya sinabing kawakasan ng mundo, pero panahon ang binanggit doon. Panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito at ang kaalaman ay uusbong. Nangyari na mga kapatid. Nandito yung generation na ang kaalaman ay umusbong. Amen? Ang panahon na yon na tinutukoy doon ay ngayong panahon. Amen? Sa siyensya, lumago ang siyensya. Dati, imagination lang yung pagkakakilanlan natin sa mga stars, mga planeta, at malabo pa. Pero sabi ni Daniel, ang kaalaman ay usbong. Anong nangyari? Natuklasan nila ang hiwaga ng mundo. Natuklasan nila ang mga bagay-bagay dito sa lupa na nagtuturo na may Diyos talaga ng lulikha. Dati, si Noah, yung Noah's Ark, walang maniwala. Pero nung mayroong time na sa Himpapawid ata yung nakakita niya doon sa part ng Turkey. Nakita niya yung parang barko. And then nung lapitan nila, biglang nawala. Pero may mga footage sila. Nakita talaga. Ngayon, ito mga kapatid. Sa panahon ni Moises, di ba, alam natin yung istorya na ang mga Israelita ay dumaan sa gitna ng biniyak na tubig. Ocean. Alam niyo mga kapatid, hindi maniwala yung mga scientists hanggang mayroong isang tao na, salamat kaya na Brother Almi, almost 20 years, pero naalala ko pa rin yung shinare niya sa akin. Mayroong isang scuba diver na gustong makita ang katotohanan. Alam niyo mga kapatid, hinanap niya sa Bible map kung saan banda yun, hanggang sa natuklasan niya. Alam niyo mga kapatid, nag-dive siya. At nakakita siya doon ng mga karawahing gawa sa ginto. At mga maskara ng tao at maskara ng kabayo. Alam niyo mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. At alam natin na nagkamali si Moises sa utos, sinuway niya. Pero, permissive will pa rin yun. Bakit kanyo? Nung tignan ng scuba diver, yung dinaanan ng tao, may daanan talaga. May daanan talaga siya. Ganito ang style niya. Papunta doon sa kabila. May mga pictures kami noon na... So tignan nyo mga kapatid, ang siyensya mismo ang nagpapatunay na mayroong Diyos talaga. Amen. Sa teknolohiya, dati, ang Diyos, pag mga ngaral dyan, mga apostol, naglalakad. O kaya kamelyo, kabayo. Dumating ang generation hanggang sa na-invento ang pasagad. Na-invento yung pasagad na mayroong gulong. Hanggang sa nagkaroon ng bike, motor. Amen? Ano pa? Sasakyan, radyo, lahat na, malala ko mga batid. May kapinpal si Brother Marcos sa Hawaii. Magsusulat yan. Wala. Talagang susulitin mo yung isang pad eh. Para may express mo yung
Mga kabataan ha, by highlights na kayo. Hindi Ang nila panliligaw hindi nila noon, experience. ang mga panliligaw noon, hindi ko na experience yung magpadala, pero na-experience ko manligaw ng sulat. Amen? So ganito yan. Si Brother Marcos, nagsusulat yan kapag sa Hawaii. Alam niyo kung anong ilang araw bago dumating doon? Buwan. Buwan yan. Yun ang tinatawag na snail. Snail made. Snail kasi nga mabagal yung snail. Siyam. Noon maraming namamatay sa homesick. Bakit? Dahil tawag lang. Pero ngayon, may Facebook na. May Yahoo na noon, Yahoo pa noon eh. Yung Yahoo mabagal eh. Yeah, MySpace. Yahoo. Hanggang sa Friendster pa, bago Facebook. ano, natupad pa yung sinabi ni Daniel na ang kaalaman ay Yes. so nasa panahon tayo ng mind age. Mind age. Knowledge and wisdom. Kasama niya. Ngayon mga kapatid, mauunawaan mo lang ito mga kapatid pag mayroon kang eyes of understanding talaga. Amen? Hallelujah. Ngayon, punta tayo mga kapatid. I-break natin yan mamaya. So, alam natin na nandito tayo sa mind age. Ngayon, sabi ko kanina, gusto kong makilala nyo kung sino talaga kayo. Ngayon, punta na tayo dun sa Genesis chapter 1, verse 0. Marahil may mga nakarinig na dito kung ano yung 0. Sabi dun sa chapter 1, verse 1, in the beginning. Sabi ng verse 0, ganito. Before there was a beginning, He is God. Yun yung verse 0. Before the beginning, He is God. That means, God did not begin in the beginning. Amen. He began the beginning. In the beginning, God created. He began the beginning. So ulitin ko mga kapatid, before there was a beginning, He is God. That is the verse 0. That means God did not begin when the beginning began. Amen. But He began the beginning. Ang nangyayari ngayon mga kapatid, nilalak nila ang Diyos sa Biblia. God is bigger than Bible. Mas malawak ang Diyos at nasa iyo yung susi para makilala siya. Ngayon, lawakan natin ang ating pangunawa. Magkukota ko ng nagutom na kayo? Konti na lang. Ngayon, lawakan natin ang pangunawa mga kapatid. Mag-quote tayo ng quotes ni Brother Branham. Amen. Tinutukoy niya dito yung Elohim na tinatawag. Yung self-existing one. Nothing but Him alone. Before the beginning, He is God, the Elohim. Adoption number 2, paragraph 40-41. Sabi ni Brother Branham dito, let me draw a little illustration here. It's good. We go back. Sabi ni Brother Branham, we go back to the foundation. We go back. I believe I talked on it a little bit on the other night. Na-preach niya na pero walang nakakilala. Or stop it. In Genesis, the first chapter, verse 26, sabi dito, when God called His name, Lord God. Sabi ni Brother Branham, it's in the word of Ella
Elohim. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Elohim, the self-existing one. Existing God. There was nothing else existed but Him. Before the beginning nga eh. He is God, the Elohim. Sabi dito, there was no air, there was no light, there was no stars, there was no word. Wala pang nalikha. There was no nothing else. It was God. Genesis chapter 1 verse 0. Before the beginning, He is the only God na nag-exist dito. Amen. Sa 42, paragraph 42, inside of that was attributes. Inside of that Elohim is the attributes or nature. Sabi ni Brother Branham. Or nature. Inside of this great Elohim was an attribute, or you know what an attribute is? Sabi niya, let me say this like this, was a nature. Isang nature. Anong sabi doon sa Thessalonians, ay sa ano kanina? Verse natin sa Romans? Likas. Nature. Nakilala ng tao sa pamamagitan ng likas. Natural na likas. Kamangha-mangha. Pero ano nangyari? Na-fail sila na maunawaan. Ngayon, pinapaunawa sa atin ng mensahe ng Brother Branham. So, nature, sabi niya. So the little fellow will get. Little fellow. Ang nakagets lang. Kunting tao. Kunting tao lang nakagets sa ano niya, sa tabernacle niya. Then, sabi niya dito, and I'm one of the little fellows that has to get it that way. Ngayon, inside of Him was the nature to be a father. Doon daw sa loob ng Elohim, God, self-existing one, mayroon siyang nature na maging tatay, father. But He's self-existent. Meron akong nature na maging father. Pero bakit nag-iisa lang ako? Walang tatawag sa akin na father. Anong ginawa niya? Naging nandyan ang begotten son, Jesus. Qualified na ba siya sa attributes ng tawaging ama? Tinawag na ama ni Jesus. Ang ama. Ito mga kapatid. Inside of Elohim was something else. Ano pa? Inside of the Elohim is God. So there was nothing to worship Him na naman. God is an object of worship. Pero walang bagay na sasamba sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, nag-create siya ngayon ng mga bagay na sasamba sa Kanya. Sino yon? God bless you. Tayo. Amen. Natupad ba yung nature na yon? Natupad. Nasa may age po tayo. Binubuksan ni Daniel. Hallelujah. Amen. Inside of that Elohim, mga kapatid, mayroon siyang nature na magligtas. Pero kung wala siyang iniligtas, hindi magmamanifest yun. Kung wala, may inside of that Elohim is a redeemer. Kung wala siyang i-redeem, hindi magmamanifest yun. Kaya kailangan niyang mag-create ng tao para mag-manifest ang mga bagay na yun. Amen. Tanong ko kanina, sino kayo? Sino kayo? Balik tayo kay Daniel. Sabi kay Daniel sa verse 4, chapter 12 verse 4, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Ngayon, mga kapatid, hinahanap ko kung yung cross-reference nitong sinabi ni Daniel, ang hirap hanapin.
Kaya sabi ko sa Panginoon, sulit po yung puyat. Alam niyo mga kapatid, sa John 10:34 hanggang 38, sabi ni Jesus sa kanila, hindi ba nasusulat sa inyong batas, Old Testament, sinabi ko, siya mismo nagsabi, kayo ay mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, sila ay dinatnan ng salita ng Diyos. Dinatnan kayo ng salita ng Diyos? Amen. Kung dinatnan kayo ng salita ng Diyos, kayo'y mga Diyos. Para ano pa tawagin tayong anak ng Diyos kung ang tingin natin sa sarili natin ay hindi Diyos? Anak ka ng Diyos. Anong patunay? Sa Psalms. Sabi niya doon sa Psalms 82 verse 6, aking sinasabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Sa 7, gayon pa may mamamatay kayong kagaya ng tao. Mga Diyos tayo, pero kailangan nating mamatay kagaya ng tao. Biblical. Ngayon, nabanggit natin yung theophany kanina. Ang foundation natin sa theophany, mga kapatid, theophany is God's body. Sa teaching ni Brother Branham, ang theophany na yun ay nandiyan. Ngayon, ano ba ang theophany? God Himself is the theophany. The Word. Amen. Bakit hindi natin naalala nung nandito tayo sa lupa? Dahil doon sa spiritual amnesia. Sabi ni Brother Branham sa spiritual amnesia, Bro Branham said, I wonder tonight in the building here where the people are sitting where there is a man and woman who are eternal. Nakita niya? And then, sabi niya dito, and you know that someday, may pakamyo siyang and you know that someday, kasi hindi nila nakuha doon. Hindi nila nakuha doon sa tabernacle. Nakikita ko dito na may mga tao at may mga babae at lalaki na eternal. Lagi niyang sinasabi, good morning eternal bound people. Yun palang ibig niyang sabihin, ang tingin niya pala sa mga taong nandyan ng eternal na tao. Amen. Then sabi dito, and you know that someday, marireveal sa inyo yan, someday, kung sino kayo. Then, or others, sabi dito, you've got to meet God. Yung mga iba, malalaman na lang daw niya na siya ay Diyos pag na-meet niya ng Diyos. Pero mapalad. Hindi mo pa nakikita ang Diyos, pero maniwala ka na. Bible yun, nagsabi, hard saying mga kapatid, lalo sa mga kabataan, lalo na sa mga first time na makarinig. Quotes to quotes. Quotes to quotes talaga yan. And then, sabi dito, I wonder if you had a little breath of that amnesia. Sa mga taong hindi makatanggap, dahil hindi nila naalala, dahil sa spiritual amnesia. You've been identified in the wrong thing. Wrong thing din ako noon, hindi ko matanggap. Pero habang tumatagal, hindi ako nagpiperiod, mas lalo kong nakikilala. Nagiging open-minded. Nagiging open-minded. Kasi noon, nung pinilitsan, kinontra ko agad eh. Ayoko din eh. Paano nangyari yun? Yun pala, God produces God. Tignan nyo na lang, ang mangga, yung purong mangga, mag-create yan ng mangga. Hindi pwedeng mag-create ng lansones yan. Maliban lang kung pinusukan. grafted. Pero sa natural na pagkaunawa, hindi pwedeng mag-produce ang isang bagay na hindi niya ka-uri. Amen. So, ano bang nangyari?
Paano nangyari yun? Ito yan mga kapatid. Si Jesus, bilang theophany, special yung pagkakaano sa kanya. Direct theophany, pumunta sa womb ni Mary. Tayo naman, through the process of sex birth. Si Jesus hindi process ng sex birth. Milagro. Binaypas. Pero tayo, tama, binaypas niya. Yung term na bypass, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, pero hindi niya sinabing iniwan niyang pagka-Diyos. Unlike sa ibang understanding. Iniwan natin yung theophany doon, at nagkataon-tao tayo dito. At kapag namatay itong flesh natin, Doon pala papasok. doon pa napapasok, no? Suot-suot mo na yung theophany na yon. Suot-suot mo na yung spirit na yon. Hindi mo lang alam gamitin. Hindi mo lang alam gamitin at maunawaan. Alam niyo mga kapatid, ito kasi nakikita natin dito mga kapatid. Ito ay damit ng theophany or yung spiritual man. Sabi ng Diyos, God, in the image of God, He create man and woman. Hindi niya sinabing tao yon, man and woman lang, gender. Tapos may mababasa ka sa Genesis 3, kumuha siya ng soil para ihulma doon sa tao na yon. So kung hahanapin mo kung ano yung kahulugan ng tao, yun yung theophany. Yung tunay na ikaw. Yung nag-angat kay Eva, nung nadisgrasya sila, theophany niya yon. Sabi niya po, Sister Banji, kamukha ko. Yung lolo at lola ko, namatay sa bahay. 3 days or 5 days. Nung naitapon na, naipasok na sa sementeryo. Hindi ako iyaking tao sa pag may mga namamatay. Pero nung wala na siya doon ako sa kwarto umiyak. Then, natulog ako. Yun ang pinaka-the best na tulog ko kasi, kuya, biglang, ewan ko kung dreams o pangitain. Nakita ko yung bitak-bitak na lupa. Yung mga puno, walang, ano yung bulong? Dahon. Dry. Alam niyo mga kapatid, hindi humihinga yung puso ko. Nakikiyak ako. Tapos parang ang gaan-gaan ko. Bumangon ako. Pagtingin ko doon sa katawan ko, andun yung iyan na isa. Sa sobrang ko, tulunat ako. Ano yung experience na yun? Hanggang sa nagtanong-tanong ako, yung auntie namin, si Auntie Idang, na-experience niya rin pala. Yung wala siyang ibang ginawa kundi kasamaan, pero dumating sa time daw sa kanyang buhay na naginip po siya na mayroong isang manipis na daanan at nandun yung nakaputing, hindi niya sinabi kung nakaputing lalaki, basta white linen, naka-white lang siya image. Alam mo, kung gusto mo pang magbago o magpatuloy, hindi ka dito. Alam niyo kung ano doon sa bangin? Panay. Apoy. And then, bumangon siya, hingal lang hingal. Pagtingin niya doon din sa katawan niya, andun yung katawan niya, naiwan. Sabi niya, sabi niya, Tidang, ang gaan ng feeling. Totoo po yun, ang gaan ng feeling. At ewan ko ba kung kapag na nag-flashback ng Tidang, si auntie namin Tidang ngayon ay nasa dingit din ng kamatayan. Baga sabihin natin nasa stroke, talagang hindi na makakilala. Pero yung life experience niya na yun, nabago. Kaya kapag drop niya ng flesh niya na ito, mayroon siyang pupuntahan mga kapatid. Amen. Amen. Lahat, na-bless ako na sinabi ni sister kanina, someday, lahat tayo ay may kakalagyan. At nabanggit niya yung sunset. Actually, message po ni Brother ba namang sunset. Pero next na pagkakataon po siguro pwede natin mag-usap dito yung sunset. Beyond the sunset.
Yan. So God bless you mga kapatid. Naway, may kunti kayong napulot. Amen. Bagaman medyo hard sa yung iba. Ang experience ko dyan mga kapatid, hindi ako nagtuldok, but nagkama lang ako mga kapatid. Kinuha ko siya at nilagay ko sa memory bank hanggang sa time na may mag-quicken ng mga revelation na yon. Hindi man ngayon or someday. Sabi nga ni Brother Branham, hindi nyo nakuha ito, pero someday may magpapaliwanag sa inyo. O kaya, pag na-meet nyo na ang Diyos, wag naman sana muna yung mag-upura. Wag ako mag-upura. Yung great mighty spirit na nag-create sa mga gods na nandito,